Yun mga bro, hindi ko na napakita kung paano ko nilagyan ng sing-sing yung mga inakay. Yan sila. Nalagyan ko na ng sing-sing yan, yung makita mo yan. Pares ko na nalagyan ng sing-sing, hindi ko na na-videoan, mamadali kasi. Pero okay na yan, nalagyan na natin ng sing-sing yan. Malalaki na. Buti na lang at nasilip natin. Kung hindi, mahirapan na maglagay ng sing-sing, di na malalagyan. Kaya dyan muna. Kaya gagawin natin, lalagyan natin panibagong patungan dyan, panibagong paitlugan, para para mangitlog na ulit ang ating alaga. Ito may itlog na yun dyan. Siguro i-screw ko na lang. I-screw na lang natin dyan para kahit pa paano. Lagyan natin ng panibagong paitlugan. Dito naman siguro sa side na to. Doon na lang siguro sa dulo. Or dito sa ibabaw na to. Tingnan natin kung ano magagawa natin mamaya. After kung gawin yung ating aquaponics dun. Okay? Balik ako mamaya. Yan yung nagawa ko sa aquaponics natin. Nailipat ko na yung fish tank, yung filter, tsaka ito naipwesto ko na. Bali yung pangalawa na lang, iaangat natin yan ng bahagya para yung tubig dyan manggagaling dyan pabalik dito. Okay, mabubutas pa tayo dyan ng bahagya. Alam mo na ang update na ng mga pinagagawa rin ko sa ating libangan. Meron na yung iba nakakulong na yung mga tanim natin. Balik na lang ako maya maya after kong hanapan ng materials yung ating gagawin dito sa ating aquaponics. Okay, good afternoon mga bro. Ayan, dito tayo ulit. Tinapos lang natin yung project natin dito. Nasa likod na natin yan. Bali pinapatuyo na lang yan. Bukas lang siguro ng tanghali or na pag out sa work, tsaka natin na-ayusin yan. Tinanggal ko muna yung mga tanim niya. Hopefully makarecover pa ulit. Kasi bukas ikakabit na lang natin yan, pati yung supply. Isang na lang yan, isang ilbo na lang yan para dito, papunta dyan, tapos papunta ron, pabalik. Kali dalawang ilbo pala kakailanganin mo dyan. Ayan, matapos din ang project natin. Medyo pangit. Pantay naman kahit paano. Pinatungan ko na lang ng kahoy para kahit paano tumataas ang clearance niya. Ayan, pati yung filter natin. Diyan ko rin ng dalawang kahoy. Bali, itong filter natin, lalagyan din natin ng insulation niya, kagaya niya. Ay mga idadagdag nating hydroponics dyan ay puro na yan. Tama, hydroponics na kagaya niyan, yung top bucket. Merong insulation. Stock natin. Isda natin, ayan na. Yan yung final position ng ating fish tank. Pati ating taniman yan. Ating aquaponics. Yan yung final position nila. I-arrange na lang natin bukas yan. Pag siguro pag out ko ng hapon para tuyong-tuyo yung silicone. Wala kasi tayong mga gamit na hindi na natin kailangan ng silicone. Sa ngayon, yan na muna. Temporary lang naman yan. Habang tayo nandito pa sa abroad, ito yung magiging libangan natin. Pero matagal na yan ang gagamitin. Nasa tayo magpurugod na. Mga alaga natin. Ayan sila. Time check. Alas 5 na ng hapon. Na tayo natapos. Magre-relax na lang din ako. Ayan, mga tanim natin tanglad, buhay na buhay at medyo tumataba-taba na. Kung wala mga sibuyas na tinanim sa lupa, medyo payatot. Hydroponics naman natin ito. Ayan, kung mapapansin nyo yung gitnang leaves ng dalawa, medyo nagberde na siya, hindi na siya dilaw. Unlike niya, dilaw na dilaw. Kasi maganda ang ating nutrient solution.
Sa aquaponics natin hindi pa ganun ka-establish ang ating pataba kasi nga kakaunti ang isda. Kaya pagka sumahod tayo at siguro sabay natin bili ng feeds, bili tayo ng panibagong Japanese koi. Japanese koi na lang bilhin natin para hardy. Hardy kasi ang Japanese koi sa init at lamig. Ayan. Babalikin natin yan pagkatapos yan. At magdadagdag tayo ng mga tanim. Cup pa lang ito. Kailanganin ko to. Kaya itatabi muna natin to. Kailanganin natin yan. Ito muna kayo. Mga cup. Kailanganin natin yan sa ating panibagong itatanim. Naghahanap ako ng seeds mamaya doon. Kung meron akong seeds ng kangkong tsaka sitaw, try natin maglagay ng punla rin. Ayan mga bro, hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Ingat-ingat na lang lahat. God bless us. Bye bye. Okay, yun mga bro, yan ang outcome ng ating ginawa, ng ating aquaponics. Yan ang isda natin, fish tank natin. Nandiyan yung mga isda natin na Japanese koi tsaka dalawang blackmore. Yan sila oh, diba? Lumaki na yung ating isda. Tapos yung ating filtration system ginawa, DIY siya. Tandaan yung tubig dyan. Yan. Talo, tapos babalik ulit. Tapos yan na, balik ang tubig. Bali mga bro, yung tubig natin, ayan, hindi siya punong-puno, hanggang dito lang. Makikita nyo. Taas naman, nakalati. Tapos bagsak siya rito. Tapos ito naman, papunta naman doon. Ganun lang ating ginawa, no? Lihan lang natin. Bali, pag tayo naglagay ng pag tayo nagkaroon ng Dutch bucket gawi dyan, gagawa na natin ng tea yan. Lalagyan na natin ng tea, yung out ng ating filter, tapos yung isa sa Dutch bucket na mag-iwa-hiwalay. Tapos balik din ulit dito sa fish tank. Bali mag-split lang siya sa dalawa, dito sa ating deep water culture at doon sa ating magiging Dutch bucket. Dutch bucket natin pa isa-isa lang muna siguro. Maplagay ko mga 1, 2, 3, mga 6 o hanggang 7 timbayan ng Dutch bucket na gagawin natin. Nabibili lang ako ng mga ilbo. Kaya nga, hindi ko na nalagyan, no? Pero so far, ayos na yan. Ganyan na yung kakalabasan ng ating aquaponics. Tapos din, paulan kanina, ngayon araw na. Pero may mga ulap-ulap pa rin na madilim. Yung madilim pa rin doon. Gawin dito maaraw na. Ngayon nga yan, magbaha nga, oh. Ayan, mga tanim natin. Tanglad. 3 tanglad natin yan. Buhay na rin yan. Huli lumaki na. Ayan. Sibuyas natin dyan, hinarvest ko na kanina. Ayan, pinagkukuha na muna yung mga sibuyas natin. Ang hydroponics natin, ito oh. Nagberde na ng gusto yung ating sli, ang ating tanglad. Ayan, yung galing sa ating filter. Ayan, nagkaroon na siya ng berde. Kasi siguro okay na yung ating hydroponic nutrient solution, gumanda na. Ito yung mga bagong tanim natin, bagong lagay natin dyan. Instead na dahon ng tumubo, yan, may bunga. Nagkaroon ng bunga. Yan, dry run ko pa lang to. Bali, ang gagawin ko pa pala rito, may tumutulo kasi dyan sa gilid, kaya lalagyan ko ng silicone. Pagka maaraw na, ngayon kasi medyo pa ulan-ulan, hindi matutuyo kagad yung silicone eh. Kahapon ko nilagay yung silicone na yan, ngayon lang natuyo, yung araw lang. Yung nga lang, nag-uulan naman buong umaga. Kaya ito ngayon, tinesting ko, yun lang, nagkaroon ng leak, konti lang naman.
konting leak lang yan. Matulo-tulo lang, pero ayusin natin yan. Takpan natin ng maganda yan para hindi na magkaroon ng mga tanim natin. Yan ang kilabasan ng ating aquaponics. Ikot-ikot lang yung tubig niyan. Siguro bukas maghanap tayo ng mga cup. Nagpapakulang ng cup to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 cups pa pala. Hanap tayo ng cups, plastic cup. Maganda yung plastic cup mo, kunti lang nakalabas. Unlike yung sa styro cup na halos sa 1/4 lang yung nakalubog. Plastic cup ang ilalagay natin para kahit pa paano. Ayan mga bro, ayan mo ng update sa ating ginawang mini aquaponics dito. Libangan natin dito sa Kuwait para hindi tayo may stress sa mga nangyayari. Isda natin nga nakakalibang panoorin yung mga isda. Lakas makaubos ng oras. Diba? Ito, nilipat ko na rin to. Nakahanap ako ng cup. Yung ibabaw niya puro sibuyas daw ang ilalagay natin dyan. Tapos yung pinakailalim naman, yun naman yung ating alokbate. Ang problema, baka yung alokbate natin pag kumapal, ano, paggagapangin yan. Lalagyan na natin ng gapangan yan dyan. Lagyan natin ng gapangan dito siguro. Makakuha ko yung screen na ganyan, lagyan natin ng gapangan. Para kahit pa paano. Mabulaklak yung sibuyas natin. Diba? Ito naman, magdadagdag ako ng konting tubig dito. Kasi yung ating kamote, oh, yan. Kunti nang nagkakaugat. Ito naman, nagkakadahon na. Violet pala ito. Yan. Violet pala siya. Violet pala itong tatlo. Ito siguro ang isa dilaw. Try natin na palaguin yan sa ating aquaponics. Direct sa ating fish tank. Siguro yung ano yan, pag makapal na yung ugat nila, sa that bucket natin ilalagay ang kamote na yan. Alright. Ito po yung update sa ating mga pinagagawa rito. Ang ilang araw. Tapos sa hydroponics natin, magdadagdag tayo ng isang timba. Isang timba lang. Ilalagay tayo ng isang timba pa. Para doon natin pakapalin yung ano, yung alokbate. So compare natin sila, nakita nyo mga kaibahan. Ito maberde na yung leaves nito. Samantalang doon, madilaw. Kasi nga, yung itong ating isda, kulang pa. Kunti pa yung duming na produce nila. Kaya yung pataba ng ating magiging tanim ay kukunti rin. Pero pag natagdagan natin ng isda to, sigurado yan. Biglang laki, biglang ano yan. Biglang taba yung mga tanim natin. Bilang lang tayo mga 1 buwan, 2 buwan. Maganda na itong ano natin. Aquaponics natin. Maganda na yung circulation ng ating tubig. Bali tataba na yan. Ayan, sa mga alaga naman pala natin. Ayan. Nakalimutan ko sarahan yung ibabaw kaya nakawala. Yun, gala ng gala. Bukas papakawalan natin sila ulit para kahit papano. Lalo na to para yung dalawang inakay matuto na rin lumipad. Ito malaki na to dito. Iiwanan na nga sila ng kanilang mga magulang. Naglagay ako ng ano dyan, oh, paitlugan taas. Silipin nga natin. Madilim, hindi ko kita. Yun, silang dalawa. Malalaki na, diba? Nalagyan natin ng singsing nung nakaraan. Hopefully, magandang kulay. Sigurado naman ako, checker dyan, isa dyan. Pamana sa ina. Yun, naglilim-lim yung isa natin ito.
Gayon din dito, yun. Naglilimlim tayo dyan. Bukas papakawala natin yung mga yan. Bukas pag uwi natin ng trabaho, natin papakawalan. Ganitong oras din, wala natin yan. Update sa ating mga pinagkakalibangan dito sa Kuwait. Yan. Ating simpleng mini aquaponics, hydroponics, ating mga tanim sa lupa na ang pataba natin ay yung dumi ng kalapati. Yan ko nilalagay yung dumi ng kalapati natin, kaya pataba. Tapos ano pa ba? Yun, yung kalapati nga natin. Super worm natin, hindi pa ako nakapag-update, pero marami na naman tayong bago. Kasi yung mga breeder natin ay unti-unti nang nagkakandamatayan, gawa ng may tumatanda na. Pero marami silang naging produce. Maliliit pa nga lang. Hindi pare-pares ang size kasi dalawang batch yun eh. Pero okay naman na, malalaki na rin. Hanggang dito na lang ang vlog natin for today. Ingat-ingat na lang